So mga tol, matapos nga pong bugbugin ni Team Shu ang tigasing si Brian Mendoza noong October 15 sa baluarte ni Team Shu sa bansang Australia, kung saan una nga pong dinepensa ni Team Shu ang kanyang WBO belt at tinalo itong si Mendoza via unanimous decision. Pagkatapos nga po niyan mga tol, wala na nga po ibang bukang bibig itong si Team Shu kundi ang Unified Super Welterweight World Champion Jermar Charlo. Pahayag ni Team Shu, umakyat daw ng division itong si Charlo sa super middleweight at nilabanan si Canelo Alvarez, ngunit natalo daw siya. Ngayon, kampiyon pa din daw itong si Charlo sa super welterweight. Gawin na daw nila ang laban para malaman na daw kung sino daw talaga ang king sa division nila. Kung matatandaan, naging world champion nga po itong si Team Shu mga tol, batapos baklasin kay Jermar Charlo ang WBO belt at napunta nga po yan kay Team Shu. Marami ang nagsasabi na umiiwas lang daw talaga itong si Jermar Charlo kay Team Shu. Baka nga daw ibakante nito lahat ng natitira niyang titulo. Huwag lang daw makalaban itong si Team Shu. So tingnan na lang natin mga tol kung ano ang isasagot ni Charlo sa hamon sa kanya ni Team Shu. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na isa talaga ngayon si Naoya Inoue ang sikat na boksingero sa Asia. At talagang kilalang kilala siya ng mga magagaling na boksingero sa Amerika dahil minsan na din itong naging pound for pound king at nasa pangalawang pwesto ngayon sa pound for pound. Kaya naman kilalang kilala talaga siya, katulad na lang nila Tank Davis, Shakur Stevenson at iba pa. Minsan na nga din nagpahayag itong si Tank Davis na gusto daw niyang makalaban si Inoue. Sa latest news naman po na nakalap natin mga tol, nagpahayag din itong si Shakur Stevenson na interesado din daw siya na makalaban si Inoue. Aminado si Stevenson na mahusay daw talaga itong si Inoue, pero hindi umano mananalo ito sa kanya kapag naglaban daw sila. Kaya kung gusto daw ni Inoue na makalaban siya, umakyat daw si Inoue ng 135 pounds. Subalit mukhang malabo nga po ang gustong iparating na mensahe ni Stevenson dito kay Inoue, dahil alam naman po ng karamihan na sa 122 pounds pa lang lumalaban si Inoue. 3 division ang aakyatin ni Inoue para lang makalaban itong si Stevenson. Bagay na malabo pa sa ngayon. Matatandaan kasi mga tol na sinabi ni Inoue na hanggang 130 pounds lang siya aakyat ng timbang. Samantala naman mga tol, dahil marami ang nagre-request na dapat tanggalin na daw si Jason Casimero bilang head coach ni Cuadro Alas dahil sa hindi magandang performance na pinakita ni Casimero sa laban noong October 12 sa Japan kontra kay Japanese Yukinori Ugoni. So nagsalita na nga po si Jason Casimero mga tol sa mga banat sa kanya ng mga kritiko na dapat na daw siyang palitan bilang head coach. Tinawanan nga lang po ni Jason mga tol ang mga sinasabi ng mga tao at sinabi niya na sino daw ba ang hindi magkaka-interes sa lugar niya. So ibig sabihin nga po ni Jason mga tol, sino daw ba ang hindi magkaka-interes na palitan siya bilang head coach dahil sa 10% na kita bawat laban. Ibig sabihin lang niyan, ayaw talaga ni Jason Casimero na palitan siya bilang head coach. Mas gusto niya na siya pa rin ang head coach dahil baka mapunta pa sa iba ang 10%. May mga nagsasabi naman mga tol na hindi na daw dapat kailangan pampalitan si Jason. Sadyang nagkasakit lang umano si Casimero, kaya pangit daw ang pinakita nitong performance sa laban. Ang maganda umano dyan, kumuha na lang daw sila ng strength and conditioning coach at nutritionist. Yun lang naman daw talaga ang kulang. Pero si Jason, hindi na daw dapat pangpalitan pa.